Speaking of parables, ang lagi nating naiisip ay ang New Testament. Dahil marami tayong nabasa ng mga talinhaga o parabola sa bagong tipan. Marahil hindi natin ito nakita na ang pamamaraan ng pagtuturo ng talinhaga o parable ay upang hindi agad na dumipensa ang tinuturuan. Ito ang ginawa ng Panginoong Yesus kapag siya ay sinusubaybayan at binabantayan ng kanyang mga religious enemies. Ng mga Pariseo at mga Saduceo ay mayroong mga ahente o mga disipulo na inutusan na bantayan si Jesus at tignan ang kanyang mga kamalian. At hindi ito nakakalusot kay Jesucristo sapagkat alam niya ang puso ng bawat tao. Kung kaya't ang kanyang mga kaparaanan ng pagtuturo ay sa pamamagitan ng talinhaga. Ang talinhaga ay kwento. Ngunit ito ay kwento na mayroong aral pagdating sa pamumuhay bilang mga alagad ng Diyos. Sa umagang ito ay nasa kabanatang 5 tayo ng aklat ng Isaiah. At kuminsan ang ating mindset kapag Old Testament ay ito ay hindi na para sa atin. Kaya't ang totoo ay maraming bumabaling sa New Testament at ayaw tignan ng Old Testament sapagkat una, yan ay old na. Pangalawa, yan ay para sa mga Israel at ako ay Pilipino at ako ay Kristiyano. Kaya ano ang saysay nito sa aking buhay? Si Augustine ang nagsabi na ang Old Testament ay nakatago, ngunit ito ay naipapahayag sa New Testament. And so what is hidden was revealed in the New Testament. Marahil, ito ang isang dahilan na kung bakit diretso kagad na gusto nilang basahin ang New Testament sapagkat ayaw natin ng nakatago o ayaw natin ng palaisipan. Kaya't naroong tinatabi na natin ang Old Testament. Marahil, ang isa sa nababasa lamang ng mga Christians ay yung naratibo, Genesis, Exodus, at yung Leviticus, yung Numbers at Deuteronomy, yung first 5 books. O marahil pumasok na rin si Joshua at mga Judges. At pagdating sa mga sunod-sunod na mga aklat sa Old Testament, lalo na yung mga sulat ng mga propeta, nakakatamad ng itong basahin. Ngunit, mainam na meron tayong pundasyon. Alam niyo, sapagkat ang Old Testament at New Testament ay ang buong Biblia. Kung kaya't kapag tayo ay nag-aaral ng banal na kasulatan, ay hindi natin ini-etsapuera ang matandang tipan. Sa umagang ito ay makikita natin ang paggamit ni Prophet Isaiah ng pagtuturo sa kaparaanan ng kwento. Bakit ang kwento ay mayroong malaking tulong sa pagtuturo? Hindi ko alam kung isa kayo sa mga nakikinig ng sermon. Kapag nangangaral ang pastor, tulog. Kasi masyado na mahaba at masyado ng theological ang dating. Pero pag nagkwento si pastor, ay unti-unti kayong dumidilat. Kwentuhan na. So nakita nyo, mayroong lugar ang kwento sa pagtuturo. Huwag naman masyadong panay kwento. Wala naman yung doktrina, theology. Ngunit ito ang ginawa ni Prophet Isaiah. Marahil, nakita niya kung gaano ka-epektibo ang kwento sa isang hari na itutuwid ng propeta. Sino ang tinutukoy kong propeta
na nagkwento sa isang hari, kay David. At siya si Prophet Nathan. Of course, si David ay hari at isang nakakatakot na hari dahil hindi lamang siya hari, siya ay magaling sa pakikipagdigma. Wala nang gustong makipagdigma sa pamumuno ni David. Ngunit si David ay namumuhay sa pagkakasala. Meron siyang tinatagong kasalanan. Naanakan niya ang isang babaeng may asawa. At para itago niya ang kanyang maling gawa, ay pinapatay niya ang asawa ni Bathsheba. Sige nga, kaya ba ninyong tuwirin at pagalitan ang hari? At itong ginawa ni Nathan. Pumasok siya sa chamber at kwinentohan niya na mayroong isang mahirap na pamilya, na mayroong nag-iisang tupa, at kinuha pa ito ng mayaman na maraming alagang tupa. Dahil si David ay hari at marunong at alam ang justice, siya ay nagalit at ang sabi niya, dapat niyang parusahan. Yang gumawa na yan na mayaman na inalipustan niya itong mahirap na mayroon lamang isang paboritong tupa. At pagkatapos ang sabi ni Nathan, ikaw ang taong yaon. Nakita niyo nagagawa ng kwento? Ang nagagawa ng kwento ay maaari kang makinig, maaari kang papasukin sa kwento, maaari ka pang katulad ng ginawa ni David, ay si David ay nagbigay ng hatol. Subukan niyo ang isang tao na kinukonsyensya sa kanyang kasalanan at prangkahin niyo. Alam mo ang gagawin ng taong ito? Magtataas agad siya ng bakod. Tapos na ang usapan. Hindi na siya makikinig sa iyo, sasara na ang tenga, or change topic. Ito ang mga makikita natin na mga hakbang para ayaw magpatuwid. Ngayon na, intindihan na natin kung bakit ang Panginoong Hesukristo ay gumagawa at gumamit din ng kwento. Para sa gayon, ang mga taong kanyang naisturuan ay unti-unting makinig kasi ang unang-unang sabi niya, ay hindi ako to, hindi para sa akin to. Kasi kung para sa atin, ayoko na. Alam niyo kung bakit? Lahat tayo ay may konsyensya. Iba-iba nga lamang ang antas ng ating konsyensya. At minsan, konting salita na patungkol sa atin, magtataas tayo ng bakod. Ayaw na nating makinig. At itong ginawa ni Isaiah sa chapter 5. Katalayan ng kwentong ito ay pinadaan niya sa musika. Merong mga posts sa social media at kuminsan ay nakakatuwa sapagkat naalala ko yung aking mga unang panahon na ako'y nag-aaral mag-gitara. Napakadaling sabayan at napakadaling i-practice yung mga unang mga kanta. Naabutan ko, hindi lang yung rock and roll, pero bagong rock and roll, naabutan ko yung mga folk songs, folk music. Ang iba rito hindi na makaka-relate. Merong folk song na Peter, Paul, and Mary. Napakadali kasing gitarahin yun. Kaya yun yung mga kanta na madaling awitin. At kinukompare ko ngayon yung mga genre ng mga kanta ngayon. Unang-una, lalo na pag-rap. Ang hirap atang memoryahin ito. Napasin ba ninyo yung mga rap? Sobrang bilis. Sobrang bilis ng ng lyrics. At ako'y namamangha sa mga Gen Z. Dati millennials ngayon Gen Z na-memorize niyo yun? Paano ko pa maintindihan? Nung panahon ko nung Peter, Paul, and Mary, how many? Diba, mabagal yung
kanta at may aral. Ngayon yung version ng mga kanta ngayon ay hindi ko talaga magets. Hindi ko alam kung ano ang tonong ginamit ni Prophet Isaiah sa chapter 5, pero ito ay sinimulan niya ng awit. Awit na kwento. Pakinggan natin ang salita ng Diyos sa Isaiah chapter 5. Ang aking sermon ay binubuo ng buong kabanata ng chapter 5. Ngunit, for the sake of time, ay aking lamang babasahin ang first 7 verses. Isaiah chapter 5, starting from verse 1. Let me sing for my beloved, my love song concerning his vineyard. My beloved had a vineyard on a very fertile hill. He dug it and cleared it of stones and planted it with choice vines. He built a watchtower in the midst of it and hewed out a wine vat in it. And he looked for it to yield grapes, but it yielded wild grapes. And now, O inhabitants of Jerusalem and men of Judah, judge between me and my vineyard. What more was there to do for my vineyard that I have not done in it? When I looked for it to yield grapes, why did it yield wild grapes? And now I will tell you what I will do to my vineyard. I will remove its hedge, and it shall be devoured, and I will break down its walls, and it shall be trampled down. I will make it a waste. It shall not be pruned or hoed, and briars and thorns shall grow up. I will also command the clouds that they rain no rain upon it. For the vineyard of the Lord of hosts is the house of Israel, and the men of Judah are his pleasant planting. And he looked for justice, but behold, bloodshed. For righteousness, but behold, an outcry. Father, we come to you humbly, and as we read your word, we know that your words are life. And so we ask you to give us understanding, not only knowledge, but understanding and wisdom on how to live according to your ways. Bless the reading and the preaching of your word. In Christ's name, Amen. Dito ay makikita natin that Prophet Isaiah started a harmless piece of entertainment. Meron ding awitan na makikita natin sa Biblia. Hindi ko nga alam kung ano itong tono, pero it is a popular love song para sa mga Israelita. Tingnan ninyo ang kanyang awit. By the way, napakalaking tulong ng awit sa pagtuturo. Naalala ko noon, tinuro ni Eve sa mga bata, ma-memorize ang Genesis to Revelation. Mga bata, age 5. Ngayon, paano nila na-memorize yung pagkasunod-sunod ng aklat ng buong Biblia? 66 books. Awit. Na-compose si Eve ng awit sa mga bata at mas madali kasi matandaan yung tono.
At kapag nakuha mo na yung tono at tinuro mo yung lyrics, ay tumitimo yon sa ating isipan. Kaya maging ang ating mga hymns ay kung ikukumpara natin sa mga ibang mga contemporary praises and music na paulit-ulit, no? Kuminsan ay instrumental lamang. Alam ko ito, na pagdaanan namin ito, na meron lamang instrumental ng pagkahaba-haba at bilang sasabihin ng song leader o ng worship leader, let's raise your hand to the Father and close our eyes. At pagkatapos namnamin lang natin ang kanyang pag-ibig at ang kanyang matamis na presensya, instrumental. Tayo ay, kung magkaroon man tayo ng instrumental dito sa ating mga awitin ay maaring 10 seconds. Matagal na siguro yung 15 seconds. Dahil ang ating mga hymns and spiritual songs, and even ang ating mga contemporary hymns or songs ay may laman. At itong mahalaga, yung merong laman at naiintindihan natin yung ating inaawit. At dito ay ito ang ginamit ni Prophet Isaiah. Now, tingnan ninyo. Prophet Isaiah was contrasting God's lavish bestowments of grace at pagkatapos yung resulta o bunga ay nakaka-disappoint. Dahil sa kanyang imaginative scenario, ang pinakita ni Isaiah, merong isang lalaki na kanyang binungkal itong kanyang bukirin o vineyard with every good and appropriate provision. Bumili siya ng magandang uri ng ubas. Hindi lang ito just pangkaraniwan. Ang una ay ito'y may ubasan, it is a vineyard. Pagkatapos, ito ay kanyang pinili, itong tinaniman niya ng ubasan na ito sa isang fertile hill. Alam niyo, sa Judea, ang hill ay mabato. Kung kaya't para ito ay matamnan ng mga ubas, tatanggalin mo muna ang mga bato at ito ay iyong bubungkalin. Kaya nga sabi sa verse 2, He dug it and cleared it of stones and planted it with choice vines. Hindi lang kung anong ubas na halaman, kundi ang pinili niya ay yung best na tanim. In fact, sinasabi nila during those times, the best wine ay dito sa lugar na ito because of the fertility of the land. At pagkatapos niyang ayusin ito, ngayon yung mga natanggal niyang mga bato, yun ang ginawa niyang bakod. At pagkatapos niyan ay doon na siya nagsimula na magtanim. Normally, sabi ng mga marunong sa pagtatanim ng vineyard o pagkakaroon ng vineyard, it would take 3 years bago magkaroon ng harvest. And so, itong nagtanim na ito was only right, tama lang, to expect a good harvest. Pero ano nangyari? Ang sinasabi dito ay nung anihan na, namumunga na itong puno ng ubas na ito, and he looked for it to yield grapes, but it yielded wild grapes. Ngayon sa Hebrew, ang wild grapes ay hindi lamang yung parang ligaw na walang nag-alaga, pero ang ibig sabihin nito ay bulok. Stinking grapes. Yun yung mas malapit na kahulugan. Na yung mga ubas ay bulok, amoy mabaho. They are rancid.
Ano nangyari? What went wrong? Ginawa ng may-ari ng bukirin ang lahat. Siya nagkamali. So verse 3, and now, O inhabitants of Jerusalem and men of the Judah, judge between me and my vineyard. What more was there to do for my vineyard that I have not done in it? Ngayon, itong magsasaka na ito ay sinasabi niyang, humatol kayo. May kulang pa ba ako? So mayroon siyang imbitasyon na ako ba ang dapat masisi? Kung ganito ang bunga, ang failure ba ay sa akin? O sa puno? O sa pamamaraan ng aking ginawa? Pag tinignan natin ang verse 1 at verse 2, makikita natin that this farmer was generous and intelligent and forceful in his investment. Alam niya yung kanyang ginagawa. Pinaghandaan niya ito. Pinag-aralan niya ito. Ngunit ang bunga ay naging bulok. Why did it yield wild grapes? Why are they not more fruitful? Is it God's fault? Ang mensahe ko sa umagang ito ay ang una, sinabi dito ni Isaiah, for the vineyard of the Lord of hosts is the house of Israel. And the men of Judah are his pleasant planting. Ang may-ari ng bukid ay ang Diyos. At ito'y patungkol sa bayan ng Israel at sa mga tao sa Judea. Una, ang may-ari ng buong mundong ito ay ang Diyos. Katunayan, nung sinabi ritong, and the planting, yung tanim, and the men of Judah are his pleasant planting. Nailalagay ba sa isipan natin na mundong ito ang may-ari ay ang Diyos? Pangalawa, ikaw ay pag-aari ng Diyos? Ang lahat ng may hininga ay likha ng Diyos. At ang lahat ng walang hininga ay likha rin ng Diyos. Kaya ang Diyos ang siyang may-ari ng langit at lupa. Kung minsan, di ko talaga magets kung bakit itong mga taong nagsasabing walang Diyos o pinagdududahan ng Diyos ay nagpapatuloy at pumupunta sa direksyong yaon. Halimbawa, kung kayo ay magkaroon ng pakikipag-usap sa isang atheist, ang atheist walang Diyos. Pero tiyak ko naman itong atheist na ito ay nag-aral. Katunayan, maraming mga atheist napakatalino. Galing sa mga universidad na nasa tops, tugatog ng level ng katalinuhan, at pagkatapos ay sasabihin nilang walang Diyos. Unang-una, kung ito yung mga nag-aral sa mga top universities ng mundong ito, meron silang textbook na ginagamit. At sasabihin nila na pag tinanong mo, anong mga textbook ang inyong mga ginagamit? At magbabanggit sila. At tanungin mo, pangalawa, kilala mo ba ang author niyan, ang may akda? Of course. Nakita nyo? Alam nila na
Yung mga textbooks na ginamit nila ay merong gumawa, merong nag-isip, merong author, merong may akda. Sila'y nag-aral sa isang paaralan na gusali. At ilang taon sila nag-aaral, hindi naman pwedeng tumayo yung gusali na yan sa kanyang sarili. Diba? Yan ay may nagplano, yan ay may gumuhit, yan ay may mga arkitekto, yan ay may mga ehinyero, at yan ay may mga workers kung kaya't naitayo ang gusali ng iyong paaralan. At kung sasabihin mong, paano nagkaroon ng mundo? Paano nagkaroon ng kalawakan? Ang kanilang sasabihin, bigla na lang, boom! Sumabog, Big Bang, at nariyan ang lahat. Naisip ba ninyo ang direksyon ko? Yung inyong upuan, hindi yan nyo mauupuan kung walang gumawa. At pagkatapos ay sasabihin ng mga atheist, walang Diyos, walang gumawa ng langit at lupa, walang gumawa ng tao. At ito ang unang-unang punto na gustong ipangaral ni Prophet Isaiah sa kanyang mga kababayan. May karapatan ng Diyos na maghanap ng bunga sa kanyang sangnilikha. May karapatan ang Diyos na tanungin ang bawat isa, ang bunga mo ba ay maganda? O ang bunga mo ay bulok? Sira? Wild? Rotten? When I looked for it to yield grapes, why did it yield wild grapes? Pag tinignan natin ang verses 8 to 24, ay meron tayo makikita ritong wow. Pag bumalik tayo, pumunta tayo sa New Testament, si Kristo Jesus ay nangaral ng mga wow. Ngayon, ano ba ang wow pag ating nababasa ito sa English? Well, woe, W-O-E, is always associated with funerals. Yung mga nangamatayan. Dahil ang ibig sabihin nito, it speaks of sorrow, it speaks of regret, and also it speaks of anger. Kaya kaugnay dito yung kamatayan. At dito sa talatang 8 na ito hanggang sa talatang 24, we will be seeing and reading na yung Tagalog nito ay, kung ang ating Biblia Tagalog, kahabag-habag. Wow, kahabag-habag kayo. Kung bakit kayo kahabag-habag, kayo ay mga patay. Kayo ay patungo sa kaparusahan. Kayo ay nasa ilalim ng puot ng Diyos. Yun ang mga ibig sabihin ng mga ito. And if you would try to read verses 8 to 24, makikita natin ang mga kasalanan na ito na ipinahayag. Katunayan, kung maintindihan natin yung ibinigay ng Diyos na batas sa Israelita nung sila ay nasa bundok ng Sinai, yung sila ay nakatawid na sa Red Sea. Nakalaya na sila sa kamay ng Paraon at sila ay nandoon sa bundok ng Sinai. There was tinatawag nating covenant na binigay ang Diyos sa Israelita nang sila ay nasa ilang. Now, in verses 8 to 10, ang unang-unang makikita nating kasalanan dito ay ang kasalanan ng pagiging sakim. The sin of greed. Ikalawa, sa verses 11 to 17, ay ang kasalanang self-indulgence.
Sa verses 18 to 19 ay ang kasalanang sila ay mga cynics. And so cynicism is their sin. Pagdating ng verse 20 at verse 21, nandun ang moral perversion. At ang 22 to 24 ay ang social injustice. Tingnan natin ang unang-unang kasalanan na makikita natin sa verse 8 ng Isaiah chapter 5. Woe to those who join house to house, who add field to field, until there is no more room, and you are made to dwell alone in the midst of the land. Ngayon, ano ang ipinakikita nito? Ito ay isang mayamang tao na kinamkam niya at kinuha niya ang mga lupain na nakapaligid sa kanya. Ngayon, maaaring binili niya ito at pagkatapos niyang binili ito, ay napansin ba ninyo na siya na lang ang naninirahan doon sa napakalawak na lupain yon. Of course, kung ito ay napakalawak na lupain, may mga may-ari niyan. Ngunit dahil siya ay mayaman, ito ay kanyang binili. Kinuha o anumang kaparaanan at anong masama dito kung gusto mong magpalawak ng lupain? Wala na masama, di ba? Pero bakit sa verse 8 ay merong may judgment na ibinigay ang Diyos? It was offensive to God dahil unang-una, pinapalalahanan ng Diyos ang bayang Israel, hindi nyo lupain yan. Ako ang may-ari ng lupa. Wala namang lupa ang Israel. Galing sila sa Egypt. Sila yung mga bihag sa Egypt for 400 years at pagkatapos nilang tumawid sa Red Sea at naglakbay sa ilang at pagkatapos ibinigay ng Diyos. Matandaan ninyo yung promised land. Ipinangako ng Diyos na ibibigay niya kay Abraham ang isang napakataban lupa. A land flowing with milk and honey. Ang ibig sabihin, it is a fertile land. Ang Diyos ang nagbigay kay Abraham at ang bayang Israel ay lahi ni Abraham. And so God is reminding them na ako ang may-ari ng lupaing yan. At ibinigay ko sa inyo yan. And so kapag ibinigay, ang ibig sabihin, kayo ang tagapangalaga. Kayo ang stewards. Anong connection ito? Ang connection nito ay sapagkat mayroong tinuro ang Diyos na huwag niyong aangkinin ang lupa nang galing sa iba. Binili nyo. Right, binili nyo. Pero bibigyan nyo sila ng pagkakataon na tubusin nila ang kanilang lupa. Kung masusubaybayan natin ang Old Testament, ang bawat tribo ay may assigned na portion ng land sa Promised Land. At alam naman natin na may mga pagkakataong maghihirap ang isang pamilya, maghihirap ang isang tribo. Ngayon, ibebenta nila, ikaw, nakalahi mo sila, kunin mo. Ngunit, kapag sila ay nakaangat na sa buhay, ibalik mo sa kanila. Bilin mo. Bilin nila uli sa iyo. Pati nga yung interest ay specified kung magkano lamang ang interest na ibibigay mo. Hindi yung talagang tubong lugaw, ika nga. At kung di nila kaya na bilin, merong turo ang Diyos. Yung Jubilee, the day of Jubilee. Pagdating ng 50 taon, solid mo sa kanila. In fact, ang iba ay 7 years. At yan ay nakasulat sa Leviticus chapter 25, verses 23 and following. Kaya, ito ay salita ng Diyos. Huwag kang magkakamkam ng lupa at kapag nabenta mo na, ay iyon na at hindi na nila ito pwedeng kunin. At bakit sila sinumpa ng Diyos?
Sa verse 9, the Lord of hosts has sworn in my hearing, surely many houses shall be desolate, large and beautiful houses without inhabitant. For 10 acres of vineyard shall yield but one bath, and a homer of seed shall yield but an ipa. Gaano man kalaki ang lupa mo, ang aanihin mo ay kaparanggot lamang. Yan ang hatol at parusa ng Diyos sa mapagkamkam na lupain. Na number 2, pag tinignan natin ang self-indulgence sa verses 11 to 17, ikalawang kahabag-habag. Woe to those who rise early in the morning that they may run after strong drink, who tarry late into the evening as wine inflames them. They have lyre and harp, tambourine and flute and wine at their feast, but they do not regard the deeds of the Lord or see the work of His hands. Ito ang mga bulok na mga bunga. Ito yung wild grapes. Ito yung mga rotten grapes. Ang ipinakita rito ang isang taong namumuhay ng merong karangyaan, self-indulgence. Ang susundin niya ay ang kaniyang kasiyahan. Gusto kong liwanagin ito. Ito yung taong, sabi, mula umaga hanggang gabi, walang ginawa kundi mag-inuman. At pangalawa, walang ginawa kundi mag-party. Meron ng party noon. Diba? Kasi nabanggit dito, merong musika. Wala pa sigurong karaoke noon, pero meron ng mga ganitong gawain. They have lyre and harp, tambourine and flute, and wine at their feast. Una, gusto kong liwanagin mga kapatid. The God is not opposed to physical pleasure. Nakokonsensya ba kayo pagka kayo ay nagkakaraoke at nagkakasiyahan? Mali, makamundo ata ito eh. God is not opposed to physical pleasure. Sa makakarinig kayo, mag-unwind tayo sa sobrang dami ng stress. Tapos biglang, hindi ba masama yun? Hindi ba masama yun? Well, gusto ko ipakita na sa Bible, napakaraming mga feast, banquets. Katunayan, yung unang himala na ginawa ng Panginoong Yesus ay saan? Wedding at Cana. At ano yung himala na ginawa niya? Yung tubig, ginawa niyang alak. O hindi gin, ha? Wine. At humanga yung host dahil normally, ang good wine ay sa umpisa lamang at kapag ang panlasa mo ay nagbago na, mumurahing wine na ipinaiinom, hindi mo na kasi malaman. Pero yung ginawa ni Christ, Jesus, ay hanggang sa huli, that was the best wine still. And so, let me put this in context. God is not opposed to physical pleasure. Katunayan, sa pagbabalik na muli ng Panginoong Jesucristo, anong ipinapakita sa Book of Revelation? That there would be a great banquet feast. Ang ipinapakita natin ni Isaiah, this is not an attack on all physical enjoyment. Rather, listen to this. It is attacking the paying of attention to these things as if they are the only things that matter. Ang inaatake rito ni Isaiah ay ang mahalaga sa iyo ay yung ikaw ang maging number 1 at pinakamasaya sa buhay mo.
Naalala ko yung mga tagline dati, kung saan ka masaya, suportahan ta ka. Parang gano'n. Ikaw, ang sukatan ng iyong saya ay ang iyong sarili. Instead of paying primary attention to God and His work, anong ginagawa ng mga Israelitang ito? They are giving that attention to things that are all passing away. At itong mayayaman na ito, walang ginawa pagsimula ng umaga, pagbukang liwayway hanggang sa takip silim, pagbaba ng lupa, all day long. Ang kanilang ginagawa ay ang kaligayahan para sa kanilang sarili without acknowledging God in their lives. Pangatlo na makita natin na woe is sa verses 18 to 19. Woe to those who draw iniquity with cords of falsehood, who draw sin as with cart ropes, who say, let him be quick, let him speed his work, that we may see it, let the counsel of the Holy One of Israel draw near, and let it come, that we may know it. Anong pinakikita rito? These people are daring God. They are challenging God to take action against them. Kung totoong may Diyos, sige, hatulan niya ako. These people delight in sinning. Natutuwa sila sa paggawa ng kasalanan. Katunayan, hindi na sila natutuwang gumawa ng kasalanan. Grabe, paggrabe pa ng paggrabe ang kanilang kasalanan. At pagkatapos sasabihin nila, nakita nyo, grabe na yung ginawa ko. Hinatulan ba ako? Ilang kasalanan ang ginawa ko? Hinatulan ba ako? In verses 20 to 21, another woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter. Grabe na ang kanilang moralidad. Dahil binabaliktad na nila ang katotohanan. Dahil wala na silang kinikilala na sila'y pag-aari ng Diyos. Wala na silang kinikilala na merong batas ang Diyos. Ang Ten Commandments is the moral law, isn't it? At hindi na nila kinikilala yan. And so, these people are revolting against any moral authority at all. Hindi masama yan. Okay lang yan. Yung masama, ino-okay nila. At yung tama ay binabaluktot nila. And in verses 22, ang panghuling woe to those who are heroes of drinking wine and valiant men in mixing strong drink. Tingnan nyo ang verse 23. Who acquit the guilty for a bribe and deprive the innocent of his right. Nasusuhulan ang hukom. Nasusuhulan ang mga dapat na tumatayong tagapagtanggol. This is not accidental, brothers and sisters. Dahil kung ikaw ang mahalaga sa buhay mo, ang lahat ng labas sa iyo ay iyong nanakawan, ay iyong lolokohin, ay iyong aalipustahin. Because there is no one who stands before you o walang nasa iyong
ibabaw. At tingnan niyo ang parusa ng Diyos. Therefore, the anger of the Lord, in verse 25, was kindled against his people, and he stretched out his hand against them and struck them, and the mountains quake, and their corpses were as refuse in the midst of the streets. For all this, his anger has not turned away, and his hand is stretched out still. For he will raise a signal for nations far away. And note this word, and whistle for them from the ends of the earth. And behold, quickly, speedily they come. None is weary, none stumbles, none slumbers or slips, not a waistband is loose, not a sandal strap broken. Ngayon, dahil sa kanilang pamumuhay, tumawag ang Diyos ng magwawasak sa kanila. Well, we know that these are the Mesopotamian powers, Assyrian, who destroyed the northern part, at saka ang Babylonians nang nagwasak ng southern part ng Israel. Ngayon, winasak ang buong Israel hindi dahil merong expansion ng military might ang Assyria at ang Babylon o sila ay nagiging makapangyarihan. Hindi winasak ang Israel dahil iniisip nila mayaman ang bansang yan at makikinabang tayo. Winasak ang Israel dahil tinawag sila ng Diyos. Nakita ba ninyo kung paano ginamit ang word? Sinipulan sila ng Diyos. Sinipulan ng Diyos ang Assyria at ang Babylon para pumunta sa Israel at wasakin ang Israel. Ang alam kong sinisipulan, aso. Ang aso namin, pag sumipol, attention yun. Alam niyo, pinapakita ng Diyos. Lahat ng bansa ay nasa ilalim niya. Gagamit siya ng mga bansa. At ito ang kanyang mga alipin. At ito ang ginawa niya sa Israel. Why? Because of God's moral character. Alam niyo kung bakit hindi tayo takot gumawa ng kasalanan? Kasi, gumawa naman akong kasalanan, buhay pa ako eh. Diba? Gumagawa ako ng kasalanan ngayon. Nagtatagumpay pa nga ako eh. Napapromote pa nga ako eh. Lumalaki pa sweldo ko eh. Gumaganda ang buhay ko kahit ako'y gumagawa ng kasalanan. Ito ang dahilan kung bakit si Prophet Isaiah, habang siya'y nangangaral, hindi siya pinakikinggan. Kasi nakakaraos pa ang Jerusalem. Ngunit kung alam natin that God is holy, 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 hindi palalampasin ng Diyos ang kasalanan. Kaya nga, sa atin ang mga mananampalataya, sinasabi, kung ikaw ay anak ng Diyos, at kapag narinig mo ang tinig ng Diyos ngayon, huwag mong pagmatigasin ang iyong puso. Lumapit ka sa Diyos. Naisulat ang Biblia at nababasa natin to kahit di pa tayo naisilang upang matuto tayo. Talaga bang naniniwala tayo na ang Diyos ang may tangan? Alam niyo, hindi lang ng buhay natin, ng buong buhay ng nasa mundo.
at ng buong buhay kung meron man, o inanimate objects sa labas ng mundo, kalawakan. Pati mga anghel, pati si Satanas, at ang mga fallen angels ay nasa ilalim ng Diyos. Nakita niyo kung papaano nakipag-usap si Satanas sa Diyos tungkol kay Job? Anong sinabi ng Diyos? Sige, malaya mong gawin ang lahat. Pero merong huli, huwag mo lamang siyang papatayin. Anong ibig sabihin nito? Alam natin si Satanas ay sinasabing naparito to steal, kill, and destroy. Yun ang kanyang misyon. Yun ang misyon niya sa buhay natin. Steal, kill, and destroy. Pero pag sinabi ng Diyos, hanggang dito ka lang, Satanas, susunod siya. Si Satanas, isang bagay lang ang hindi niya gagawin. Sasampalataya sa Diyos, kaya nga siya nagrebelde, right? Pero ang hindi niya magagawa ay humindi sa utos ng Diyos. Because God owns everything. At ang Diyos ang lumikha ng lahat. Nakikita at di nakikita. And so, what is this sermon for us? Ano para ito sa atin? Una, examine the fruit of our life honestly. Suriin natin ang ating buhay. Ano ba yung bunga ko? Ako ba'y namumunga ng good fruit? O kaya bubot? Okay lang ang bubot. Huwag lang yung bulok. Nasisisi ba natin ng Diyos kapag parang ang feeling mo ay ang pangit ng buhay mo? If you are still professing that you are a Christian, tapos ang mga wika mo ay walang kwenta ang buhay ko, hello? Hindi mo buhay yan. Hindi mo pag-aari yan. Pag-aari ng Diyos ang buhay natin. Marami kayong makikita at marinig ng mga tao na parang galit sa buhay. Alam nyo, ang mga taong galit sa buhay, galit sa nagbigay ng buhay sa kanila. At iyan ay ang Diyos. Kaya nga susunod na step nila, wala na akong Diyos. Yun ang excuse nila. The Christian must say, Lord, you have not withheld what I need. Miski na yung mga problema ko, kailangan ko yan. Lord, we should pray, teach me to stop making excuses and start obeying you. Huwag tayong maging maramot. Huwag tayong nag-iisip ng puro akin. Let us reject greed. And let us practice stewardship and generosity. Alam niyo, kung kayo may mga trabaho, kumikita, let me ask you this, mas malaki ba ang gastos niyo para sa sarili ninyo kaysa sa gawain ng Diyos? Let me just throw this to you. Yung pera niyo, saan napupunta ang big bulk ng inyong pera? Sa sarili ninyo? O sa mga bagay na makatutulong sa mga nangangailangan? Alam niyo minsan kung bakit wala tayong takot na gastusin ang pera para sa ating kasiyahan? Kasi sinasabi natin, pinaghirapan ko ito. Tama lang naman na gamitin ko ito. Wala naman akong sinasabing mali. Pero pag ginagamit natin ang pera natin at yung bulk nito ay
napakalayo na para sa ating sarili at para sa Diyos, ay bantayan natin ang ating puso. May tinuturo ang Diyos ng stewardship. Hindi natin pag-aari yan. Blines tayo ng Panginoon. Alam nyo, yung sinasabi ko ngang pinaghirapan, ang daming naghihirap sa pananim. Yung magsasaka natin, pag nakita nyo, bago pa sumikat ang araw, tingnan nyo ang kanilang mga balat. Mahirap pa rin sila. Yung mga mangingisda, madaling araw lumalaot, pagbalik walang ganong huli. Kung tayo'y pinagpala sa material, mga kapatid, sa Diyos galing yan. Am I using money? Am I using my property and opportunity mainly to enlarge my comfort? Or to honor God and bless others? Tayong mga mananampalataya, if we want to be fruitful, a preacher once said, napakinggan ko, we believers must hold to our possessions with open hands. Meaning, we give faithfully. We pay debts honestly. Magbayad tayo ng utang natin. Yung hindi laging excuse, wala akong pera eh. Wala akong pera eh. Kapatid, 5 taon na yan eh. Na-promote ka na nga eh. Let's have the heart to care for the needy. At huwag tayong kumuha ng kita sa maling kaparaanan. Let's fight self-indulgence. Self-indulgence is reordering our loves. Sabi ko nga kanina, the issue is not food, the issue is not recreation, the issue is not rest, or even lawful pleasures. The issue is when pleasure becomes the center and God becomes an afterthought. Christians should ask, what gets my best attention? Is it God? Or otherwise? Let us not distrust God. Huwag tayong manisi. Alam niyo, minsan, kung may Diyos, ba't ang gulo ng mundo natin? And let us refuse delayed obedience. Kung ikaw ay kino-convict na ng Espiritu Santo sa iyong buhay, repent now. At huwag mo sabihin na, kung may Diyos, ba't di pa niya ako pinaparusahan? Brother, sister, do not mistake God's patience for approval. Kung kino-convict ka ngayon, do not harden your heart. Confess that sin. Putulin mo na yung pattern na yan and return to the Lord. And submit to Scripture. Once we submit to Scripture, maging desisyon natin sa pang-araw-araw na buhay natin ay magiging ayon sa kalooban ng Diyos. Pati hustisya ay makikita sa atin. And lastly, let us abide in Christ as the true vine. Without Christ, we are nothing. And that is why this Lord's Day ay napaka-importante sa atin because this is the day we hear the word of Christ being preached. We sing hymns that glorifies God. At meron tayong mga kapatiran dito na nagpapaalalahanan tayo sa isa't isa. Oh, ba't ka wala nung nakaraang linggo? And let's be reminded, nilagay tayo ng Diyos sa matabang lupa. Inalagaan tayo ng Diyos.
Nagbigay ang Diyos ng mga manggagawa na nagdidilig sa atin. At tama lamang na ang Diyos ay maghanap ng magandang bunga sa atin. Whenever we hear the Word of God preached, it gives us hope, but also it gives us warning. Natandaan ninyo yung na-post sa group chat natin, gustong-gusto ng mga tao that we are saved by grace and grace alone. It is not of us. Wala tayong ginawa sa ating kaligtasan. Yehey! Praise the Lord! Pero ang ayaw nila, let us deny ourselves. Yun yung ayaw ng maraming mga sovereign gracer and Calvinistic believer that we are saved by grace alone. Walang gawa at kontribusyon ang tao. And yet, ang turo sa atin ni Kristo, if you want to follow me, let him deny himself, pick up his cross, and then follow me. The warning is that God will not be mocked. Huwag tayong kumisan, ang point natin ay, I'm saved. And so, I'm saved. Whatever, o ano man ang gawin ko, I'm saved. Hindi mawawalang kaligtasan sa akin kahit ako'y gumagawa ng kasalanan. Remember this, God will not be mocked. And God has the right to inspect His vineyard. And what is the hope? The hope is that Christ paid for our sins. Christ bore the judgment for sinners. Niligtas na tayo ng Panginoon. Ang Espiritu Santo ay nananahan na sa atin. And so, marapat lamang na tayo'y mamumunga. And by the Holy Spirit. And therefore, our response for this sermon is not despair, but repentance, renewed faith, and a fresh surrender to the Lord, who still seeks fruit from His people. Let's pray. Nawa Diyos, kahit ang awit na ito ni Isaiah ay nangyari at sinulat na ng napakahabang panahon. And upon reflection of it, ay masabi naming ito ay napapanahon sa amin. Matuto po kami sa sermong ito. Sa ngalan ni Jesus. Amen.